Alam mo ba na merong one world religion? At yung one world religion na ito ay mapapakinggan mo kung ikaw ay nag-aaral sa mga magaganap sa huling kapanahunan ng mundo. Yung one world religion, ito kasi yung isang relihiyon na matitira sa buong mundo na aagawin niya yung pagsamba sa Panginoon. Dahil yung Antikristo, siya yung mamumuno sa mga huling kapanahunan na nakasaad sa propesiya ng Biblia. Marami mga religious people at opportunity ito na Antikristo para makuha at ma-deceive niya ang buong mundo. Dahil sa pag-aakala na isang relihiyon na matitira sa buong mundo ay makakapagligtas sa kaluluwa ng tao. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing ng Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Yun yung Antikristo na mumuno doon sa one world religion. At alam nyo po, nakapropesiya din sa Biblia na merong uusbong talaga na false religion. Ito yung tinatawag na the Great Harlot. Ang Great Harlot ay sinisimbolo doon sa false religion na nakalagay po sa Bible. At ito yung one world religion na susulpot po sa huling kapanahunan ng mundo. Yung the Great Harlot na tinatawag ng Revelation. Revelation chapter 17 verse 15, sinabi rin sa akin ng anghel, ang tubig na nakita mo na inuupuan ng babaeng bayaran ay ang mga tao sa iba't ibang lahi, bansa at wika. Yung one world religion, magkakasama po sila ng one world currency and one world government. Yan po kasi yung gagawin ng Antikristo sa mga kapanahunan ng tribulation. At alam nyo po na mainam at malaman natin yung mga trending na ito na nagaganap sa buong mundo. Kung hindi mo pa alam kapatid, marami na po ang nagaganap na mga pagpupulong ng mga sikat na tao, mayayamang tao at maimpluwensya sa buong mundo. Yung mga world leaders po para sa world reset. Ang hangarin ng pagpupulong ng mga nangyayari po sa atin ay baguhin ang sistema ng mundo. Tinitingnan ng mga tao na ang mga pagpupulong na ito ay pwedeng kumonekta doon sa one world government. Tama ba? Kung ikaw ang tatanungin, ano ang iyong panayam at ano sa tingin mo ang nangyayari sa mga pagpupulong na ito? Konektado nga ba ito doon sa one world government? Let me know in the comment section. At alam mo, hindi lang yung mga sikat na leader, hindi lang mga maimpluwensya, mayayamang tao at makapangyarihang tao ang nagpupulong, kundi yung mga napakalalaking grupo ng relihiyon sa buong mundo ay nagpupulong-pulong na rin po at nagsasama-sama. Marami na po ang mga naganap na meeting at forum pagdating po sa religious matters. Marami na po tayong nabalitaan ng mga naganap na pagpupulong po ng mga naglalakihang reliyon sa buong mundo, yung mga religious leader po. Sa mga nagpupulong-pulong sa buong mundo ng mga religious leader, kasama po dito yung Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism at iba pang mga relihiyon. Nagsama-sama para sa temang pagkakaroon ng pandaigdigang kapayapaan sa bawat reliyon sa buong mundo. Peace and security, kahit na magkakaibang relihiyon ay magkaroon ng kapayapaan. Dito nyo makikita na nagsama-sama yung mga iba't ibang relihiyon, mga iba't ibang pananaw ng pananampalataya, hindi lang basta doktrina, pero nagsasama-sama at nagkakaroon ng unity. At sa unity ito, ang tema ay pagkakaroon ng kapayapaan, peace and security. Alam nyo mga kapatid, meron ding uusbong na kapayapaan sa mga huling kapanahunan. At ito yung nakalagay sa Revelation, yung puting kabayo na nagsisimbolismo doon sa Antikristo. Wala tayong tinutukoy kung sino ang Antikristo doon sa mga nabanggit na relihiyon. Base lamang ito doon sa mga characteristics na babasahin natin at inaaral natin na nakalagay sa Biblia na walang tinutukoy na direkta sa mga religious groups. Revelation chapter 6 verse 2, nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo, ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana, binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Sa hindi pa nakakaalam ng bagay na ito yung sumisimbolo sa Antikristo na magre-reign sa buong mundo dahil siya ay magpapakita at magbibigay ng false peace o yung tinatawag na kapayapaang hindi magtatagal kasi pagkatapos ng 3.5 years sa mga propesiya ay magkakaroon ng digmaan pagkatapos ng kapayapaan. Ano sa tingin mo yung mga nagaganap na forum na ang tema ay peace and security? Tugma ba ito doon sa mga propesiyang magaganap sa panahon ng tribulation? Let me know in the comment section. Sa unang pandinig, maganda kasi peace, kapayapaan. Ngunit kung isa ka sa nag-aaral sa mga magaganap na propesiya sa huling kapanahonan ng mundo bago dumating ang Panginoong Hesus,
mapapatingin ka at mapapaisip kang mabuti. Ito nga ba ay konektado doon sa Antikristo na uusbong at magbibigay ng kapayapaang panandalian at pagkatapos ay digmaan. Ngayon lang po ito nagaganap sa mga kapanahunan natin na yung iba't ibang relihiyon at iba't ibang pananampalataya ay nagsasama-sama para sa isang layunin, kapayapaan at seguridad ng relihiyon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalalagayan nila. Biglang darating isang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit ng nararamdaman ng babaeng manganganak na at hindi sila makakaligtas. Alam nyo, nagiging normalized na ang pagpupulong-pulong at pagsasama-sama ng mga religious leader, mga world leaders, kasi papunta tayo doon sa mga kaganapan na mangyayari po nakalagay sa Biblia. Kung alam nyo rin yung Abrahamic Family House, ito ay located sa Abu Dhabi. Naitayo na ito at nabukas na to taong 2023. Ang Abrahamic Family House ay merong 3 napakalalaking building ng 3 napakalalaking relihiyon sa buong mundo. Located ito sa Saadiyat Island ng Abu Dhabi. Tinatawag nila ito na Imam Al-Tayyib Mosque, St. Francis Church, and Moses Ben Maimon Synagogue. Dahil 3 naglalakihang building na ito ay nakapaloob sa 3 malaking relihiyon sa buong mundo, ang Islam, Kristyanismo at Judaismo. Ang 3 building na ito na pinagsama-sama sa isang lugar ay nabuksan sa taong 2023. Lahat ay makakapunta na dito ng walang bayad. Ngayon mo lang ba nalaman ito na yung 3 malalaking relihiyon sa buong mundo ay nagsama-sama at nagpatayo ng napakalalaking gusali sa isang lugar para sa isang layunin, kapayapaan sa bawat relihiyon. Kaya ako ginawa ang video na ito upang iparating sa iyo kung ano na ang nangyayari at mga nagaganap sa buong mundo pagdating po dito sa mga relihiyon. Isang bagay na din kung bakit ko ginawa ang video na ito upang hikayatin ka na ipangaral ang salita ng Diyos, pakilala si Jesus sa mga tao dahil malapit na ang pagdating ng Panginoong Jesus. Tama ba na ang mga nagaganap na ito pagdating sa mga usaping relihiyon ay konektado doon sa mga binasa natin sa Revelation? Dahil kung naunawaan mo yung sinasabi ng Bible na malapit na tayo doon sa pagdating ng Panginoong Jesus, kaya nangyayari mga bagay na ito, it is a sign na malapit na po ang pagdating ng Panginoong Jesus. Tama ba? Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig nyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kapatid, salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. I hope na makatulong sa iyo ang video na ito, na maunawaan natin na ang Biblia ay totoo sapagkat ang lahat man nakalagay dito ay nagaganap na. Nakatulong rin nawa ang video na ito upang palalimin ka sa pananampalataya sa Panginoong Hesus at mas lalo tayong magkaroon ng passion para sa pangangaral ng salita ng Diyos at ng kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung bago ka lang, click nyo lang yung follow at i-like nyo po yung page. Kung nakakarating po kayo sa YouTube channel, subscribe po kayo at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Hanggang sa susunod na pagkikita po natin, ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.